Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Trisha. Sa mga hindi nakakakilala, ako po ang panganay na apo ni Lolo Boboy Sakdalan. Ngayong gabi, nais ko pong magbigay pugay kay Lolo sa pamamagitan ng isang slideshow na inihanda ko bilang pagpapasalamat, pagmamahal, at paggunita sa kanyang buhay. Ang Lolo Boboy po ay ipinanganak noong April 10, 1948. Siya po ay pangalawa sa pinakamatanda sa 11 magkakapatid. Ang tatay po niya ay si Francisco Sakdalan at ang kanyang nanay ay si Virginia Sakdalan. Noong edad po niya na 20, siya po ay nag-decide na itanan ng napakaganda kong mamo na nagtatrabaho sa isang textile company. And after a year po, ay naging isa na siyang ganap na ama at ang kanilang produkto ng pagmamahal ay ang aking nanay na si Cecilia Sakdalan Santos. At sa age po na 43, ay nagkaroon na po siya ng apo. Ako po iyon. At after 2 years, lumabas na rin po si Cholo. And then at the age of 77, siya po ay nasa kamay na ng ating Panginoon. Nung nabubuhay po si Lolo, naging truck driver po siya. Madalas man po na wala siya sa bahay, pero hindi po yun naging hadlang para suportahan niya po kami sa mga importanteng araw ng buhay namin at saka po sa school. Palagi po niyang tinatry yung best niya na suportahan kami at naalala ko lang po nung nabubuhay siya, kinikwento niya sa akin na kapag malaki yung truck na dala-dala niya na trailer, kahit daw po sobrang sikip o maliit yung daan, kahit daw po kapalito, yun ang term niya eh, kahit gapalito raw po ang distansya niya, kaya niyang ilabas at ipasok yung sasakyan. Which really amazed me because that's one of Lolo's skill. Naalala ko lang po, nung bata ako, I think I was around 7 to 8 years old. Tinanong ko po si Lolo. Sabi ko, Lo, bakit baka ako Boboy yung nickname mo? Sinagot naman po ako. Ang sabi niya, kasi bobo ako. Pagkatapos tatawa-tawa. During those time, when I was still a little girl, akala ko po nagbibiro lang ang lolo dahil tumatawa eh. Pero later on, nung lumalaki po ako, I realized na maybe sinabi niya yon kasi hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pero if there's one thing that I am really proud of sa aking lolo ay napaka-madiskarte po niya. Isipin niyo naman po, at 77 until his last breath, talagang nasa talyer pa at naghahanap buhay. And I really admire him for that. Growing up po, hindi po siya tumigil magtrabaho simula sa pagiging truck driver. Ay, actually, simula nung bata siya na tumulong siya sa lolo niya sa pagsasaka, hanggang sa naging truck driver siya, hanggang sa pinasok po nila yung pagsusupply ng juice ng itlog. At hanggang sa ngayon po, yung recent niya na hanap buhay, yung sa bakery supply, wala pong kapagod-pagod, walang kasawa-sawang magtrabaho. Habang lumalaki po ako, lagi ko nararamdaman yung presensya ni Lolo. Naalala ko po nung college ako, tinatanong ko po siya, sabi ko, Lo, okay lang ba sa'yo? Susuportahan mo ba ako kapag sumali ako ng Miss San Beda? Ang sabi naman po niya, aba, syempre, magiging proud ako sa'yo. And from that kind of statement, naramdaman ko na hindi man niya pinapakita sa akin yung grand gestures of love niya, but in the constant way he was just there, supporting me, cheering on me. Sabi nga po nila, basta driver, sweet lover. Naniniwala po ako doon dahil
Nung kinekwento po sa akin ni Mamo at ni Lolo yung love story nila, naalala ko po, si Lolo daw po ay masugid na nanliligaw kay Mamo. Pumunta pa daw po siya sa pulilan sa bahay nila Mamo at nagtatago sa puno ng bangga para lang makita si Mamo. At later on, nag-decide si Lolo na itanan si Mamo pagkalabas ni Mamo sa trabaho niya sa textile company sa Pasig ay isinakay na sa sasakyan at sila na po ay nagtanan na. At doon nagsimula yung pagbuo nila ng pamilya. Ngayong buwan po na 'to ay very challenging po talaga sa buong pamilya namin, lalong-lalo na po sa lola ko na kabiyak ni lolo. Nung nakaraang July 10 po ay nasugod si lolo sa Lako at nagstay po siya sa ICU for 4 days at sa regular room for 3 days. Nung nasa ospital pa po si lolo, may mga pagkakataon po na pag nakikita niya si Mamo ay aburido at naiinis. Nakala mo may sama ng loob. Dahil si lolo po ay sobrang lambing kay Mamo. Kapag po may nararamdaman siya, ayaw po niyang magpapadala sa ospital at yung lambing lang po ni Mamo ang magpapawi sa sakit na nararamdaman niya. Kung baga po pag masakit ang ulo, ang gusto lang hinahawakan yung ulo niya ni Mamo at doon po sa paraang yun makakatulog na siya. Si Mamo din po ay laging inaayos ni lagi niyang inaayos yung gamot ni Lolo gabi-gabi kahit na ang lolo ay madalas umiinom, hindi pa rin po ni Mamo nakakalimutang painumin ng gamot ang lolo. Kaya naman po during this challenging times, talaga pong masasabi ko na Mamo and Lolo stayed together through thick and thin. And alam ko po na this kind of love is an inspiration to the younger couple and sa mga tao po na nagmamahalan. Napaka-strong and inseparable hanggang till death do us part sila ay magkasama. Yeah! Iniputan. Yeah! Gumagalaw din siya. Hey! Pasok daw, pasok! Gusto ko lang pong i-share na si Lolo Boboy ay napakahilig sa ibon. Siya po ay laging nagpapakain ng ibon sa umaga at enjoy na enjoy siya sa chirp ng mga ibon. Marami pong pagkakataon na si Cholo, yung kapatid ko po, ay binibilan siya ng ibon para ibigay ang hilig. Diyan po sa picture niya, nakikita nyo kung gaano siya kasaya at meron siyang bagong ibon. Galing siya nakagawa siya ng siya, umalis ka na dyan. Baka mamaya. Maano siya na-alarma siya Ay, kinakain niyo yung bigay mo. Bago po mamatay si Lolo, nasa Chicago po ako bumibisita sa aking mga in-laws. Nasa labas po kami ng bahay ng tita ko at kumakain. At biglang merong maglalanding na ibon sa harap ko at ako'y nagtititili. At iyan po ang exact picture ng ibon na yon. It is a green parakeet or a green parrot na very random na maglaland sa harap ko. Nung time po na yon, hindi ko maintindihan. Sabi ko, napaka-ano naman ito, napaka-strange na may ibon na bigla na lang maglalanding sa harap ko.
Tapos po, nung pagbalik ko sa San Francisco, 1 hour after mamatay si Lolo, tinatawag po ako ni Midel, yung asawa ko. Sabi niya, "Oy, labas ka. May ibon dito. May anak, 3." Hindi po ako makapaniwala. At lumabas ako, tiningnan ko. Yan din yung video nung ibon na yon na meron siyang 3 anak. And then, I remembered Lolo. Naalala ko po si Lolo in that quiet moment na naniniwala ako na this was his way of showing love. A gentle, funny, and in a beautiful way, kagaya niya. I just realized po na gaya ng ibon na gustong-gusto ng lolo, tayo po ay lilipad, lilisan sa panahon na itinakda sa atin. At sa dulo, babalik po tayo sa kamay ng Panginoon. I know na there is a season for everything. A time to be born and a time to die. A time to grieve and a time to rejoice. But alam mo niyo po, during this sorrow, I know that this family will choose to soar. At gaya ng mga ibon, pipiliin natin na magpuri at magpasalamat sa Panginoon through every season of life. Ngayon po na nagluluksa kami, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung Bible verse na to or yung message ni Lord na nakapag-comfort sa akin. Ito po yung Mateo 6 verse 26. Masdan nyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? I came to realize po na oo nga po, nag-a-agree ako na ang mga ibon malayang, palipad-lipad lang, hindi sila marunong magtanim, hindi sila marunong magtrabaho, pero nabubuhay sila because God is sustaining them. God is providing them food sa paligid nila para sila'y mabuhay. At na-apply ko po yun sa sitwasyon namin ngayon na, you know, despite of being broken, I know God has His powerful way how to mend our heart. Siya po ay hindi malayo. Ngayon po ay sobrang nararamdaman ko po yung pagmamahal niya, yung presence niya, because yung pinagdadaanan po namin na to, it brings our family closer. So ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa kanyang salita ay nagkakaroon po ako ng kapayapaan sa puso. At I hope it's going to be the same for all my family and friends na nagluluksa din po kay Lolo, especially my mom and my mama. And yun lang po, gusto ko lang po talagang i-share itong message ni Lord, hindi lang po sa aming family, kung hindi sa ating lahat na nagmamahal kay Lolo. Ang buhay po ng Lolo ay hindi nasusukat sa mga titulo o award, kung hindi sa pagmamahal na ibinigay niya sa buong pamilya. Masasabi ko po na si Lolo ay isang naging mabuting haligi ng aming pamilya. Maraming salamat Lolo, mahal na mahal ka namin, at mananatili ka sa aming mga puso, magpakailanman. Gusto ko lang pong i-take itong chance na to na humingi ng pasasalamat sa mga pamilya at kaibigan na hindi bumitaw, na nandyan sa bawat araw sa pagdadalamhati namin, sa bawat gabi ng panalangin at bawat oras na tahimik na pagtulong. Yung mga prayers niyo po, pagdalaw, messages, and yung simpleng presence niyo lang po ang naging lakas namin sa panahong halos hindi na po namin alam kung paano haharapin yung araw-araw. Hindi po namin to makakaya kung wala kayo. Mula po sa aming puso, maraming salamat